Magtutulungan ang ASEAN countries para matugunan ang kakulangan sa pagtugon sa kalusugan ng Persons Deprived of Liberty o yung pong PDLs. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ipinagmalaki ng pamahalaan sa mga bansa sa ASEAN region ang reforma na ginagawa ngayon ng gobyerno sa mga piitan sa Pilipinas. Katunayan, sa ikalawang ASEAN Regional Correctional Conference na isinasagawa sa Palawan, kung saan dumalo ang mga delegado mula sa mga bansang Thailand, Indonesia, Singapore, Brunei, Darussalam, Cambodia, Vietnam, Laos, Malaysia at Timor-Leste, inilatag ng bansa ang pagbabago at plano para sa ating mga kulungan. We have a long way to go, but I firmly believe that we are on the right path that will positively impact our country and society as a whole. Isa sa ibinida ng Pilipinas sa pagtitipon ang pagbaba ng congestion rate ng New Bilibid Prison na dating 350% na pero ngayon ay nasa 240% na lang. At para mas pababain pa ito, naging suhestyon naman ng bansa na pag-usapan ng prisoner exchange sa pagitan ng mga ASEAN countries. Ang siste, kung may nasintensyahan na Pilipino sa ASEAN countries, sa Pilipinas na lang kukumpletuhin ang kanyang sintensya, tulad ng ginawa kay Mary Jane Veloso na iniuwi sa Pilipinas para tapusin ang kanyang sintensya. Bawa, may Pilipino na nakakulong sa Indonesia o Malaysia. Meron tayong prison, hindi naman exchange o prison na hindi naman prisons ba, parang way of giving or if a Filipino commits a crime in Indonesia is sentenced, but this sentence will be served here in the Philippines. Inilatag din ng Pilipinas ang planong gawing PEZA o Economic Zone ng Iwahig Prison and Penal Farm. Bukod sa gagamitin ng lupa ng Bucor para sa pang-agrikultura at fisheries, makakapasok na rin ng investors sa Iwahig. Ang buong pasilidad kasi nasa 14,700 na ektarya, pero iilan lang ang napapakinabangan dito. Sa pamamagitan nito, makakatulong ang mga PDL sa food security program ng gobyerno. Kahapon, we invited all the ambassadors. Singaporean ambassador was there, the Malaysian ambassador was there, and they are so interested. Sabi niya, I even gave him the master plan, yung makapal. And then they told me I will be invited to present this master plan because yung it will be a food security parang bank, no, just to ensure that we have the food that we need. Isa rin naman sa plano ay ayusin at pag-isahin ang prison system ng bansa. Pagsasamahin na ang Bureau of Jail Management and Penology at Bucor at pag-uusapan na rin na iisa na ang magmamando kahit sa mga provincial jails. Kasi ang utos ng ating mahal na Pangulo, which our Secretary of Justice is now pursuing, is a unified penology and correctional system. Naniniwala naman ang DOJ at Bucor na sa 2028 ay magiging matagumpay na ang planong ito at magiging maayos na ang kalagayan ng mga kulungan sa bansa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. To remain very optimistic, most especially considering that the present administration has made prison reform a key part of its campaign on compassionate justice. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.